pong katiwalian sa pamamahagi ng ayuda ay i-report daw sa COMELEC ayon po dito kay Chairman Garcia kung sakali mga kababayan na yung mga ayuda nagagamit daw po sa pamumulitika o pangangampanya ng isang kandidato lalo na at papalapit na ang 2025 midterm election. So ngayon mga kababayan, ang isa pa dyan na tinutukoy na ayuda is yung mga tupad, AIX, AKAP na tinutukoy nung nakaraan nitong si Sara Duterte na nagiging legal daw yung vote buying dahil nga nagagamit yung AKAP, tupad at saka po yung AIX. So ngayon pakinggan muna natin ito nakita nating balita galing po dito sa UNTV News. I-play na po natin. Kinakailangan na yung pagpapatupad naman ay meron naman pong panuntunan na maliwanag na hindi magagamit sa pangangampanya. Dahil pagka po ginamit sa pangangampanya, ang lagot sa amin yung mismong mga opisyal ng ahensya na magpapatupad po nito. Ngayong mainit. Okay, tama mga kababayan na hindi tatamaan yung mga politiko. Ang malalagot mga kababayan, yung mismo mga opisyalis ng ahensya ng gobyerno kung sakali na yung politiko ay gagamitin yung mga tupad, AIX at saka po yung ibang mga ayuda sa kanilang pangsariling pamumulitika. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang isyu sa paglalaan ng pondo sa mga proyekto at programa ng gobyerno, isa sa pinangangabahan ay ang posibleng pang-aabuso ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda dahil papalapit na ang panahon ng eleksyon. Posibleng gamitin sa political agenda o pakinabang ng mga kandidato na kunwari ayuda pero ang totoo ay vote buying na pala ang gagawin. Isa sa nagpahayag ng ganitong agam-agam si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, partikular pagdating sa ayuda sa kapusan kita o AKAP. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang ubos na yan. Kasi mamaya ipapahiya natin isa-isa tong mga to. may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang humingi sa kanila ng exemption ang mga ahensya na mangunguna o magpapatupad ng distribusyon ng ayuda gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD pagdating sa AKAP. Kung may makikitang anomalya sa pamimigay nito ay magsumbong sa COMELEC o sa ahensya mismo na nangangasiwa sa pamimigay ng social services. Once na may nagreklamo sa amin na yan ay ginamit sa pamumulitika at yan ay pinabigay lang doon sa ilang grupo ng mga botante dahil yun ay supporter, pwede po namin ipatigil at withdraw anytime ang exemption. Hindi po absolute na nabigay mo na yan, wala nang bawian. Pwede po namin bawiin yun anytime. At pwede namin kasuhan yung mismong responsible ng mga opisyal. Binigyang din ng COMELEC may kapangyarihan silang bawiin ang ibinigay na exemption at ipatitigil ang pamamahagi ng ayuda kapag hindi masusunod ang mga ibinigay nilang kondisyon. Sa ngayon wala pang hininging exemption ng DSWD para sa AKAP dahil ang paniniwala ng COMELEC posibleng pagkatapos na mapirmahan ang panukalang pondo ng gobyerno para sa susunod na taon. Bagamat ang DSWD ay sinigurong sila pa rin ang paunahing magpapatupad at maghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo ng programa. So wala po kaming kinikilingan o pinapanigang politiko sa ating pag-iimplementa ng mga programa, hindi lang ng AKAP at pati ng mga ibang programa. But we try to reach the rightful beneficiaries based. Hindi, ang masakit kasi dito mga kababayan, may mga politiko kasi na nagsasabi na nagagamit daw mga kababayan etong AKAP, tupad at saka po itong AIX. Katulad nitong si Sara Duterte mga kababayan na naging isa sa pinakamaingay na politiko na nagsasabi na ito daw pong AKAP, tupad at saka itong AIX mga kababayan ay ginagamit daw po sa pamumulitika. At ito daw yung makabagong paraan ng vote buying. Yan po yung sabi ni Sara Duterte nung nakaraang araw na kung saan nagkaroon siya ng press con mga kababayan at lantaran niyang sinabi yan na kung saan yung vote buying nagiging legal na daw dahil nga yung ipinamimigay ng ayuda mga kababayan yun daw yung paraan ng mga politiko ngayon para mag-vote buying. Ano po na kung saan gamit na gamit daw itong AKAP at saka itong tupad at maging yung AIX mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin On our assessments and guidelines in the implementation of our programs. Kabilang sa binanggit ng COMELEC na pangyayari na malinaw na nakialam ang isang kandidato sa pamamahagi ng ayuda ay personal itong kasama sa distribusyon at inilipat sa isang lugar ang pamamahagi.
Bilang hakbang kontra abuso sa distribusyon ng ayuda, hinihinga ng COMELEC ang mga ahensya na mamimigay ng social services ng periodic report tulad ng saan pinamigay, sino ang binigyan, ilan at magkano ang nabigay. We will always be watching. Lahat ng submission nyo na nire-require namin na periodically isubmit, we will always analyze and we will always see to it that everybody who deserves to be given will be given support from the government. Babala ng COMELEC, maaari nilang sampahan ng kasong kriminal at posibleng hindi na makakatakbo o makakaupo sa anumang pwesto sa gobyerno ang isang opisyal ng pamahalaan na lalabag sa kanilang panuntunan. Samantala, nilinaw ni Chairman Garcia na pagdating sa pamamahagi ng ayuda sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad at sakuna tulad ng mga apektado ng pagsabog sa Bulkang Kanlaon, exempted sila sa ban ng pamamahagi ng social services. Maaaring abutin pa ng election period ang epekto nito kaya inaasahang mangangailangan sila ng tulong. Pero paalala ng komisyon na ang lokal na pamahalaan na lang ang mamimigay at huwag na sana ang mga tumatakbo sa halalan. Huwag naman po sanang abusuhin na magdidistribute tayo ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap, kababayan nating nasaktan. Sana yung mga didisit dyan, lalo na yung mga politiko, sana tablang kayo dito sa sinasabi ni Chairman Garcia. Sana tablang kayo dito. Na sana hayaan nyo na yung mga ahensya ng ating gobyerno, katulad ng DSWD ang magbigay ng ayuda, hindi yung mga politiko dyan na kung saan nagmamalinis pa at sinasabi mga kababayan na bakit daw naman yung PhilHealth ay isiniro subsidy. Samantalang yung daw pong AX, yung AKAP at saka yung TUPAD, pinopondohan daw ng bilyon-bilyon at gagamitin daw po sa politika. Mamaya pakinggan natin at basahin natin yung mga politikong may ingay about dyan. Na kung saan sila pala yung isa sa mga politiko na gumagamit ng ganyan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Nasugatan o kaya nabiktima ng kalamidad na meron pa naman ng mga pagmumukha o kaya di ba po ang tulong naman pwedeng mabigay ng hindi naman kinakailangan ilantad natin at ipamukha doon sa tumatanggap kung kanino nang galing. Dagdag pa ng poll body, ang mga grant na mula sa politiko o party list para sa pagpapagamot ay lenient o maluwag naman sila rito. Hindi na anya ito dapat kinukwestiyon dahil malalaman din naman ng COMELEC kung talagang pamumulitika lang ang gagawin. Papasok lang ang 45-day spending ban o prohibition ng COMELEC pagdating sa pamamahagi ng social services tulad ng ayuda sa March 28 hanggang May 11, 2025 o isang araw bago ang halalan. Dan Tiamento, UNTV News. Ay, shoutout kay Ma'am Pia 1230 na at saka kay Ma'am Dolly Babes at saka sa nag-iisa nating admin na si Ma'am Chay Chair. Mega love shoutout po ha. Pagpatuloy pa natin. And rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. So ngayon mga kababayan, sino ba ang isa sa pinakamaingay about po dito sa pangingwestiyon ng pamimigay ng ayuda? Walang iba kung hindi itong kaalyado ni Sara Duterte na si Harry Roque na ngayon ay nagtatago. Mga kababayan, at ang isa pa dyan na pinakamaingay, pagdating po sa usapin ng ayuda, ay walang iba mga kababayan kung hindi itong ating Vice Presidente. Eto, pakinggan nyo to ha. Yan. Etong ating Vice Presidente kasi mga kababayan, nagkaroon siya ng press con noong nakaraang araw na kung saan mga kababayan, eto daw pong AKAP, AX, MAIP at saka daw po itong TUPAD mga kababayan ay legal vote buying daw. Na kung saan mga kababayan, gamit na gamit etong apat na salitang ito sa pamumulitika at pagbili ng boto. Kaya lang hindi nahalata daw na vote buying mga kababayan kasi nga itinatago nila sa salitang ayuda gamit itong AKAP, AX, MAIP at saka itong TUPAD. So ngayon, pakinggan nyo ang sinasabi ng ating Vice Presidente bago natin sila ipahiya. Huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying.
Yan yung sinasabi ng ating Vice Presidente. Proof niya na nagiging legal na daw ang vote buying kasi nga nagagamit daw itong AKAP, AX, MAIP at saka itong tupad. Paano ba mga kababayan nagagamit yan? Siyempre, halimbawa ganito. Kapag ka ang DSWD ay namigay ng AX mga kababayan, pwedeng sumabay etong si politiko para magpa-epal. Nakuha niyo yung pinupunto? Pwedeng sumabay ng pamimigay. Kunyari, iniaabot ni politiko yung mga box ng food mga kababayan or yung mga food packs na box dun sa mga tao at siya yung nakikita ng mga tao na katulong ni DSWD para mamigay sa mga kababayan nating Pilipino. At dun sa point na yon mga kababayan, nakakakuha ng puntos etong si politiko at tumatatak sa isipan ng mga tao na mabuti pala etong si politikong ito kasi kasama sa pamimigay. At sino nga ba mga kababayan ang isa sa pinakamaingay na kumi-question dyan na kung saan sinasabi niya na nagiging legal na daw ang vote buying kasi itinatago dito sa AKAP, AX, MAIP at saka tupad. So walang iba kung hindi ang ating Vice Presidente at yung kanya mga kaalyado. Alam niyo sa totoo mga kababayan nakakahiya ito. Bakit? Kasi isa siya sa kumi-question yan pero isa din naman siya mga kababayan sa pasimuno niyan. Eto, March 13, 2023. Ayan ha, kung makikita nyo, nakalagay pa nga dito, naka-verified badge pa, Inday Sara Duterte. Ayan kung makikita nyo, ano yung sabi ni accounts, sabi ni Meta, accounts with a verified badge have been authenticated and can be Meta verified subscriber or notable person or branch. Ibig sabihin, itong ipinapakita ko sa inyo, nababasahin ko, galing talaga sa account ng ating Vice Presidente. Naka-verified badge pa nga Ayan So ngayon mga kababayan, ano ba yung sabi dito? Sabi dito mga kababayan, pinangunahan natin ngayong araw ang pamimigay ng ayuda para sa libu-libong residente na naapektuhan ng oil spill sa Kaluya, Antique. Kasabay ng pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ng assistant to individual in crisis or crisis situation or etong tinatawag na AX. Ang Office of the Vice President ay namigay ng relief for individual and crisis and emergency or etong RICE food boxes sa 1,200 na naapektadong residente sa mga barangay ng Siminara, Tinugbok, Alegria, Alegria, Sibulo at Sitio Liwagaw. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Ayon sa Office of the Vice President, Disaster Operations Center o etong tinatawag na OBP, DOC, mahigit 7,617 pamilya o 25,733 na individual kung saan 450 ay seaweed planters at 3,649 na mangingisda ang apektado ng oil spill. Idiniklara na ang bayan ng Kaluya bilang under state of calamity. Ayan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong ating Vice Presidente mga kababayan kasama sa pamimigay ng ayuda. Kasama pa ang DSWD mga kababayan. At ang isa sa ipinamimigay dito ay etong tinatawag na assistant to individual in crisis or crisis situation or etong tinatawag na AX. Ayan ang lakas ng loob ng ating Vice Presidente na questionin mga kababayan yung AX na ginagamit daw for vote buying. Isa ka pala sa gumagamit niyan Diba mga kababayan? Alam nyo mahirap magbato ng putik sa iba kung ikaw mismo ay may putik sa gulugod mo. Yan makikita nyo, isa siya sa namimigay mga kababayan. Ayan nagtalumpati pa nga siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang galawan ng ibang mga politiko, sumasabay sila sa pamimigay ng ayuda ng DSWD para nga naman masabi doon sa mga tao na isa sila sa naging kabahagi noon. At yan tingnan nyo mabuti pinangunahan. 2023 to mga kababayan, pinangunahan ngayong araw ang pamimigay ng ayuda. Diba sabi ng ating Vice Presidente dito, yun daw pong ayuda, yan na daw po yung legal na pamamaraan ng vote buying mga kababayan.
kung saan namimigay ng AKAP, AIX, MAIP at saka tupad. Mismong yung nagsasalita dito mga kababayan, mismong siya rin yung naandi dito na kung saan nangunguna sa pamimigay ng ayuda kasama ang DSWD. Kaya nga nakakahiya to mga kababayan. At ang isa pa dyan, eto pa, hindi pa dyan nagtatapos. Ayan o sabi dito mga kababayan, eto naman ay balita galing po sa Davao City, 1st Congressional District. Yan po yung source natin kung makikita nyo dito sa taas. Sabi dito, payout sa tupad program sa Davao City pinangunahan ni Representative Paulo Duterte. Ayan kapatid niya, isa sa nangunguna na namamahagi ng tupad. So ibig sabihin vote buying tong ginagawa ng kapatid ni Sara Duterte mga kababayan. At vote buying din yung ginagawa niya na namimigay siya ng ayuda. Kaya nga mahirap magbato ng putik kung may putik ka sa gulugod. Mahirap batuhin ng putik yung iba. Ano po, lalo na kung ikaw ay kabato-bato rin ng putik. Di ba mga kababayan? Maliwanag naman isa ang kapatid niya sa nananamasa at gumagamit ng salitang tupad. Para mga kababayan? Para mamuliti ka kasi yan po yung tingin ni Harry Roque at saka ni Sara Duterte sa pamimigay ng ayuda. At saka sa tupad mga kababayan. At hindi pa dyan nagtatapos. Isa-isahin natin yan mga kababayan. Ito pa yung isa. Napakaingay ni Bato de la Rosa about do sa PhilHealth kung matatandaan nyo. Diba napakainit ng usapin ngayon ng PhilHealth lalo na doon sa budget na kung saan, hindi pala budget yon. Yung zero subsidy mga kababayan for 2025 nitong PhilHealth. Nagsalita dyan si Bato gamit yung page mga kababayan ng PDP Laban. Sabi dito, yung source natin, naka-verified pa yan. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Tingnan, ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang opinyon patungkol sa zero budget na inilaan ng Bicameral Conference Committee sa PhilHealth para sa taong 2025. Pagkukumpara ng senador, hindi makatarungan ang zero budget para sa kalusugan ng mamamayang Pilipino laban sa 61 billion na budget para sa ayuda ng DSWD. Sabi pa dito, duda si Senator Bato na magagamit ang mga ayuda na ito, AKAP at saka AIX, na mga politikong tatakbo sa 2025 para makakuha ng boto. Kaya mas pinili itong paglaanan ng budget ng dalawang kongreso. Zero for PhilHealth but 61 billion for AKAP and the AIX. Kasi sa PhilHealth, hindi ka makakautang ng loob sa politiko pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito, this coming election, caption ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, eto sorry for the words, makapal yung muka. Sorry for the words, makapal yung muka ni Senator Bato dito. Na siya ang isa sa nagbibigay ng komento at tumitira dito sa AIX at saka dito sa AKAP. Siya nga ang isang gumagamit na gamit niya yan. Diba mga kababayan? Gamit na gamit niya. Tapos sinisiraan niya. Ayan kung makikita nyo, sabi pa nga dito sa Impact Leadership, back to you, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan nga napakaliwanag dito sa mga larawan, kung makikita nyo mga kababayan AIX, payout, Senator Bato, in cooperation with Senator Bato de la Rosa. Ayan ano yan Senator Bato de la Rosa, hindi ka nakinabang? Isa nga ikaw sa nakikinabang ng AIX, tapos pinupuna mo ngayon. Tama nga yung sinabi mo, gamit na gamit ng politiko kasi gamit na gamit mo. Di ba mga kababayan? Tama yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito, gamit na gamit daw ng politiko yung yung tupad mga kababayan at yung AKAP at saka yung AIX. Kasi nga, gamit na gamit niya dito yan, parang si Sara Duterte. Kung makikita nyo mga kababayan, yan, individual in crisis situation, payout. Nakalagay yung mukha ni Bato de la Rosa sa poster, sa tarpaulin. Tapos dito, ayan napakalaki ng kanyang mukha dito.
Eto, dito, nag-iisa pa siya, solo pa siya mga kababayan. Tapos ang lakas ng loob mong punahin yan. Di ba alam nyo sa totoo lang mga kababayan, natatawa ako sa mga to kasi sila yung tumitira sa gobyerno pero bumabalik sa kanila eh. Nagbubumiram sa kanila mga kababayan yung sinasabi nila laban sa gobyerno. Laban do sa mga congressman na inaakusahan nila. Ano kayang pakiramdam ni Senator Bato de la Rosa na yung inaakusa niya do sa mga congressman na hindi nila kaalyado ay bumabalik sa kanila? Kasi nga mga kababayan, gamit na gamit nila yung AIX. Kaya no, ang mukha ni Bato de la Rosa, ang laki pa nga dito. Nasaan yun? Ito. Ayan no. Mukha ni Bato de la Rosa, mukha ni Bato de la Rosa, mukha ni Bato de la Rosa, mukha ni Bato de la Rosa. Gamit na gamit yung AIX. Tapos ang lakas ng loob dito na magsabi, naduda pa daw siya mga kababayan na eto, take note, sabi ni Bato de la Rosa dito. Duda si Senator Bato na magagamit ang mga ayuda na ito. Ito daw AKAP at saka itong AIX na mga politikong tatakbo sa 2025. Inumpisahan na nga niya dito. Gamit na gamit niya yung AIX mga kababayan kasi nga tatakbo siya sa 2025. Ayan o. Sabi pa nga niya dito, para makakuha ng boto kaya mas pinili itong paglaanan ng budget ng 2 kongreso. Ang tinutukoy niya yung Senado at saka daw po ng Kamara. Pero isa siya sa nanamasa niyan mga kababayan. At hindi lang po siya. Kung hindi mga kababayan, pati yung mga kaalyado niya na si Bongo at saka itong si Digong. Eto, wait lang. Punta tayo dito. Ayan no. Diba mga kababayan, napakaliwanag naman na andi dito yung mukha ni Bongo at saka nitong si Digong. Ayan no. Kung titingnan yung mabuti mga kababayan, gamit na gamit nila yung AIX. Sila yung gumagamit ng AIX tapos sila pa yung naglalakas ng loob na punahin yang ayuda. Sila nga yung nananamasa dyan at gamit na gamit nila. Katulad ditong si Bongo. Diba gamit na gamit ni Bongo yung AIX, DSWD payout. Ang laki-laki pa nung pangalan niya dito. Tapos dito mga kababayan, gamit na gamit din ng mukha ni Duterte at saka nitong si Bongo. Tapos kayo pa yung malalakas ang loob na maghugas kamay na parang hindi kayo gumagamit niyan sa pamumulitika. Maliwanag naman na gamit ng mga to. Diba? Ayan o, magaling yung sapul kayo. Nakakahiya ba? Talagang nakakahiya. Kaya kung ikaw ay DD-set na sumusuporta sa mga to, mahiya ka ngayon. Kasi sila yung malalakas ang loob na magsalita dito, pero sila naman mga kababayan yung gumagamit niyan. Eto, ulitin pa natin ng isa, baka hindi napakinggan ng mga DD-set dyan. Magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying. Kasi nga, nagamit nila yan. At nung panahon na ginagamit nila yung AIX, naging legal nga naman. Ngayong hindi na nila magagamit mga kababayan, kasi nga, dahil sa pinagsasasabi nitong si Sara na hindi pinag-iisipan, sa kanila tatama yan. Sa kanila tumatama yan. Hindi na nila pwedeng gamitin yung mga AIX at saka yung tupad. Kasi nga tatamaan sila ng publiko Sila yung pinakamaingay na nagsasalita at kumukontra at sinasabi nilang wag daw gamitin etong AIX. Pero isa sila sa nanamasa at gumagamit niyan sa pamumulitika. Napakalalaki ng kanilang mga muka sa mga karatula, sa mga tarpaulin habang namimigay ng AIX sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga wag na kayo magpapabudol sa mga politikong katulad po nito. Mahirap mga kababayan. Ang galing nila magsalita sa iba, pero sa sarili nila hindi po nila may apply.